Hello mga kantrip, good evening po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. So, ang i-share ko po sa inyo mga kantrip ay kanina lang nangyari. Kanina lang natapos yung ginagawa ditong chariot, yung Rusi Chariot 175. Anyway, bago po pala tayo magsimula, kung bago ka po sa channel na ito at ngayon ka lang po napadaan or ako ngayon lang napadaan sa kaka-scroll mo, ang pinag-uusapan po natin dito is about po sa motor parts business and accessories and motorcycle and repair shop or motor shop business. So, kung interesado ka po sa mga topics na yan, paki-click na lang yung ating subscribe button at ang notification bell para palagi ka pong ma-notify every time na may ina-upload akong bagong video, usually every day or every other day or every 3 days. So mga kanip, ganito nga po ang palagi ko pong nire-remind sa mga customers namin. Hindi pala lahat ng mga customers ay aware tungkol dito sa tatlong bagay na dapat maging aware tayo, mga ka-antrep. Itong ating motorcycle engine oil, itong ating gear oil, at itong ating coolant. So, unahin natin mga ka-antrip itong basic engine oil mga ka-antrip. Kasi nga kanina, katatapos lang nagawa yung Rusi Chariot 175. Ito actually mga ka-antrip ito yung umiikot-ikot na nagbebenta ng malunggay pandesal, hot pandesal with cheese. So, palagi kaming bumibili talaga sa kanya araw-araw. Kasi masarap naman talaga ang pandesal nila na may cheese at talagang hot, mainit. Kasi yung kanilang di ba, Rusi Chariot 175, yung may 3 wheels sa dulo, tapos may pugon doon at may tangke ng gasol. Kaya talagang every time na dumadaan yan dito araw-araw, bumibili din kami araw-araw. Ngayon mga ka-antrip, ano nangyari? So pumunta dito, namatay na, hinila na lang. Alam nyo kung bakit? Natuyuan mga ka-antrip ng langis. So sabi ko na busy na masyado sa paglako ng pandesal. Araw-araw dumadaan dito sa amin sa shop. Bumibili kami pero hindi pala naasikaso ang engine oil niya mga ka-antrip. So ayun na nangyari mga ka-antrip. Sira ang sira ang rocker arm, sira ang yung kanyang cam follower, sira. Syempre, ang engine valve mga ka-antrip, putol. Ang kanyang piston kit, butas-butas. So, ang daming na damage mga ka-antrip. Instead na oil lang, sabi ko nga kanina, ay nako, anuhan mo talaga yun, sir, paskilan dyan sa harapan. Change oil para palagi kang nare-remind kasi malayo na yung nalalakuan nila. Ibig sabihin, hindi tayo dapat nakabase sa buwan na 2 buwan pa lang, 3 buwan pa lang daw. Everyday naglalako. Pag ganun, ang haba ng mga ruta-ruta nila ng paglalako. Hindi tayo sa buwan, sa kilometers tayo nakabase at nakabase pa yan sa klase ng oil na ginamit natin. Kung hindi siya synthetic base, kung mga ordinary lang siya, mga monograde lang siya, dapat mas mabilis yung ating pag-change oil. Hindi dapat umabot ng buwan. Dapat nasa 1,500 kilometers na natakbo mo ay magpa-change oil ka na. So, hindi lang yan isang beses mga ka-antrip. Maraming beses na yan. Ngayon, one time, may pumunta dito mga ka-antrip din nga na may scooter. So, sabi ko, kailan po yung last na nyo, ganon. Alam nyo, nagpasalamat siya mga ka-antrip kasi na-educate ko daw siya. Kasi siya walang alam. Basta't naisip niya lang magpa-change oil daw. Kasi parang kakaiba na yung nararamdaman niya sa motor niya. Yun pala mga ka-antrip, mag-5 buwan na, hindi pa siya nakapagpa-change oil. So, yun ang madalas kong advocacy na ngayon na pag may bumibili ng oil, talagang tinatanong ko na kaagad, pati gear oil, especially kung mga scooter, mga ka-antrip, mga automatic, mga ka-antrip. May mga customers, mga ka-antrip, na hindi nila alam na chini-change din pala ang gear oil. Yes, mga ka-antrip, nung in-explain ko kay sir na ang gear oil ay chini-change din, nagpasalamat talaga siya kasi nga same din, hindi niya rin na-change yung gear oil niya, same with the engine oil niya. Sabi ko, malaki ang damage at magiging problema po kung yan ay matuyuan ng oil at matuyuan ng gear oil or mawala na ng dulas yung gear oil. Hindi lang oil ang magiging problema mo, pwede ka na talagang magpa-overhaul or top overhaul at worst dito yung gastos kasi yung pyesa mahal. So mabalik tayo doon sa Rusi mga ka-antrip. Instead, sabi ko kay sir, instead na oil lang, meron tayong tig 200 na oil, litro na.
at least kahit papaano kung tight ang budget, hindi naman importante talaga na doon ka sa mga fully synthetic or synthetic based. Ang importante, maintained, well-maintained. When we say well-maintained, kung may monograde ka lang na oil na ginamit, every 1,000 kilometers to 1,500 kilometers, make sure na mag-change oil ka na. Kasi ibig sabihin, yung mga monograde lang kasi mga ka-antret ay mabilis bang matunaw or masunog yung kanyang additives, yung dulas ng oil mismo. Kasi hindi siya kagaya ng mga synthetic base, yung mga fully synthetic base na marami siyang additives ng oil, marami siyang padulas, maraming dulas, kumbaga fully, marami, para bang pure canola oil, sesame oil, at i-compare mo doon sa mga ano lang, mga renewable oil, ganun siya. So, maintain natin para sa mas hindi magastos, i-maintain po natin, tandaan natin yan na ang pag-change oil or ay pinaka basic maintenance po ng ating mga motorcycle engine oil. Hindi lang sa motorcycle engine oil, kundi sa lahat ng klase ng engine. Pinaka basic po talaga. Unahin mo na ang oil kaysa sa iba. Mga iba pwede pa yan, saka na muna. Pero ang engine oil, kapag nanghihingi na, ay kailangan na po talaga. Number 2, marami po sa atin ang mga halimbawa yung mga naka-automatic ay hindi alam po din na yung gear oil ay pinapalitan, kagaya ng customer namin dito na 5 months na walang change oil, walang change ng gear oil. Ang nire-recommend ko naman sa mga customers namin dito, mga ka-antrep, na salit-salit yung pag-change ng gear oil. Halimbawa ngayon ay nag-change oil ka, hindi ka nag-change ng gear oil. Next time, pag nag-change oil ka, mag-change gear oil ka na for better maintenance. Marami kasi nagsasabi, hindi ma'am, okay lang yan, once a month, once a year lang daw i-change ang gear oil, or once a year lang daw i-change ang gear oil. Magkano lang po ba ang gear oil? 100, 120 ml, 'di ba? So bakit kailangan mong hintayin yung isang beses lang sa isang taon kung gusto mo na maging well-maintained ang iyong motor or ang makina ng iyong motor? 'Di ba, hindi naman siguro 'yun makapagpalugi sa iyo or makapagpabagsak ng finances mo kung i-well maintain mo ang oil ng iyong motor at ang gear oil ng iyong motor for better maintenance. Ngayon kung sabihin natin, hindi ka better, ayaw mo ng better maintenance, edi okay lang. Pero sana wag ka matulad din sa mga customers namin dito, lumalagitik na yung kanyang motor, may ingay na naririnig yung kanyang motor, hindi na maintindihan kung ano yun dahil ang kanyang gear oil ay patuyo na po pala. You see? Magkano ang gagastusin po natin kapag yun ang naapektuhan, kung tuluyang natuyo at may kumakalansing-kalansing na dyan? Para ba siyang lagnat na sa halip na lagnat lang, pinabayaan mo, nagkaroon ng infection, lumala ang sakit. So same thing with the mga engines ng natin, ng mga makina natin, pareho lang siya. Instead na change oil lang, instead na change gear oil lang, mas malaki ang problema kapag pinabayaan mo yung mga bagay na yan. So for better, kung ayaw nyo po ng better, edi go ahead po doon sa thought nyo na once a year ka lang magpalit ng gear oil at every 2 years ka lang magpalit ng gear oil, go ahead. Pero doon sa mga gusto ng better maintenance or well-maintained engines, ay go po kayo doon sa every other change oil nyo, kayo magpa-change din ng gear oil. At yung oil po, kapag nasa polysynthetic, pwede kang tumakbo hanggang 5,000 kilometers bago ka mag-change oil. Pero kung mga mono-mono lang, well-maintained kapag 1,000, kung may budget, 1,000, kung wala, ay sagad nyo ng 1,500 kilometers, change oil. Number 3, coolant po. Maraming hindi nakakaalam na ang coolant po ay napaka-importante. Once na matuyuan ang coolant po, yung mga FI po ninyo ay talagang overheat po ang aabutin. At pag nag-overheat, napakalaking gastos po ang kakailanganin. So, magpapa-overhaul kayo. Kamalas-malasan kung ang surface ng head nyo madamage, naku, paulit-ulit nyo yung ipapa-overhaul at hindi nyo pala hindi nyo mapag-isipan na yung pinaka surface head niya ay kailangan pala siyang ipamachine talaga para lumapat
paulit-ulit kang magpapalit ng gasket, akala mo gasket lang, yun pala yung pinaka-surface talaga ng head. So mag-overheat po yan kapag hindi nyo po nabantayan ang inyong mga coolant. Pero dito, Raider 150 Fi, bagong-bago, 8 months pa lang, natuyuan ng coolant. Bakit? Binumba ng binumba nung Pasko, nung New Year, binumba ng binumba, nakipagsabayan sa pagbubumbahan, hindi na malayan, ang kanyang coolant pala ay paubos na hanggang sa natuyo, kakabumba, biglang namatay ang makina, ayun na, napakalaking gastos ang ginastos, paulit-ulit ng paulit-ulit ang baklas, paulit-ulit ang gawa dahil nagpalit na ng mga gasket, pinalitan na, in-overhaul na, may singaw pa rin, akala gasket, umorder na naman ang original gasket, hindi pala, yun pala pinaka-surface ng head talaga ang may problema. So instead na coolant lang, magkano ang coolant? 150, mayroon pang mas mura yung mga maliliit. So yan po ang tatlong bagay na dapat nating tandaan at maging aware po tayo sa tatlong maintenance na yan para sa ating mga motorcycles para hindi tayo magastusan pa. Sana'y nakatulong po itong aking na-share sa inyo ngayon at pwede nyo ring i-share sa inyong mga customers, lalo na kung mga baguhan pa lang po tayo sa shop, na ipaalala din natin sa ating mga customers kasi marami mga motorcycle owners pa na hindi aware sa tatlong bagay na yan. Thank you so much. Paki-like po ang video kung nagustuhan at comment lang po kayo kung meron kayong katanungan na pwede kong mabigyan ng kasagutan. Bye!